Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Ngayon naman ating pag-aralan ang mga naging bakbakan sa pagitan nila world number 1 Magnus Carlsen and challenger Jan Nepo ng Russia dito sa nakaraang katatapos lang na World Blitz Chess Championship na naghati sila sa titulo. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganoong klasing sharing ng title. Ang alam ko talaga, isa lang talaga ang nagwo-world champion. Ngayon lang sa aking pandinig nagkaroon at nasaksihan ang sharing ng title. Ngayon po may mga nagpasabog ng kontrobersiya dito. Sabi nila game fixing daw yung match na yon. Nag-usap daw sila Magnus at Nepo sa backstage bago ang match. Nakuhanan daw ng camera. Yan po yung mga nabasa ko ngayong kumakalat sa social media. Ayan, pwede nyo rin pong i-research. Mababasa nyo rin yan. Grabe, no? Pero ganun pa man, imbestigahan natin yung kanilang mga naging labang nagkapisakan. Game 1, white dito si Nepo, black si Magnus, nag-E4, C5, Sicilian, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and nag-G6. Ito yung tinatawag na Rosolimo Nesmetdinov variation, nag-Castling Bishop G7, Rook E1, nag-E5. Yun nga lang po, hindi natin ma-identify ngayon ang novelty kasi po naka-down ang opening database ng chess.com. Naka-close ang book. So pasensya muna ha sa side ng novelty. Kinapture ni Nepo para magkaroon ng double pawn. So D ang pinang-capture para yung bishop ay madali nang i-develop. Nag-D3 para ma-i-develop na ang dark square. Nag-Queen E7. A4. Ayan, itong A4, pagkaganyan po, sa madalas sa pagkakataon, sinusunod dyan yung knight at ilalagay ng pirme sa C4 square. At nag-knight F6, A5. Aba, kumain ng queenside space. Castling, Bishop E3, develop, Rook D8. Ayan, may paparating na C4. At nakapin. Umilag kagad, Queen C1, C4. Okay, so ito po ay blitz sa 3+2 ang time control. Nag-Rook A3, ayan. Ano ba ang plano dito ni Magnus kung halimbawa capturein ang pawn sa C4, may knight takes E4. Yan, okay? So, okay lang ang black dyan. Gusto dito ni Nepo na mapanatili ang pawn niya sa D3, kumapture, C takes D3, yun nga lang, weak pa rin. Mahina na yan. Knight H5, papasok ba si Magnus dyan? Nag-Bishop G5 at nag-Bishop F6. Ayan, dito kasi masarap barhan ng pawn ang threat na bishop pero babalik lang po yan. Tapos ay sumagwa kasi yung bishop barado lalo. Okay, pang-provoke talaga yung F6. Strategically o okay ang puti pagka ganon. Kaya naisipan dito ni Magnus na bishop na lang ang ipangsangga. Kinapture. Queen takes at nag-Queen C5, tineret ang pawn E5, depensa muna at nag-Knight B2, ayan, para nakikita ko dito is Knight C4, para ma-triple ang atake sa E5, nag-Bishop G4, hindi makakapalag ang Knight kasi may beaten sa Knight F3, nag-H3 muna, kumapture na and capture, nag-Knight to F4, so pressure sa D3, nag-King H2, ayan, para mamaya pag G3, walang knight takes, mga ganun. Pero timing lang ang G3, no? Kasi may capture pa, nakahang pa yung knight. B6, ayun na, pinaalis na ni Magnus, kinapture, takes. Ayun, dito pala ay nagpa-queenly si Nepo, pero okay lang naman. Kasi dalawang tore sa isang queen. So okay pa rin yan. At hindi naman po ganun kawatak-watak ang pawns ng may dalawang tore. Mahina kasi pagka ganitong 2 rooks versus queen kapag ang pawns ng puti ay masyadong nahati sa 3-pawn islands, 4-pawn islands. Pero dito solid pa yan. So rook E3 para suportahan ang pawn sa D3 at nag-queen D6. Ayun, pamila, no? Pila. Sa weak D3, nag-knight E1. So, hindi kasi makapture to mga kamatyas, ano? Kasi may baka paalisin mamaya yan. Nandiyan pa naman yung king. So, delikado. Kaya nag-knight E1 muna, depensa, nag-C4.
kinapture at nag-queen D2. So yun ang purpose ng C4 para makapasok ang reyna. Siyempre, lamang sa mga long range, mga long shots yan eh. Kaya dapat gamitin. King G1, suporta sa F2. Queen takes B2. Rook C8, threat. Nag-queen B7. Rook D8, ilag. Queen B4, yun lang. So, pero pressure ang C4. Knight F3. Queen takes C4 at nag-rook D7. Bakit hindi ba talaga pwedeng capturein to? Pag kinapture ito, Queen C1 check. At kapag naging H2, may Queen F1. Ayun ang masakit. Okay, may threatening matchas and threatening Queen takes F2. So, wala na pagkaganyan tagilid. Kaya, nag-Rook D7 muna si Nepo. Queen C1 check, Rook E1, Queen C3, suporta sa pawn. At nag-Rook E3, Queen B2, Knight G5. Ayan, sa kagustuhan dito ni Nepo na siya naman ang makasipa dahil puro si Magnus ang naninipa. At para, ayun, may pressure sa F7, pero blanderacious pa rin ang inihatol dito ng computer engine. Dapat daw po is Rook D2 lamang. Okay, so almost equal. Pero, balik tayo sa Knight G5, nag-Queen C1 checking H2, at dito po nakita na natin, perfect move by Magnus, Queen F1. Kumbaga, ano ba, kung makakuha ka ng pawn dyan at naka-check pa, may King H6 lang may tempo attack pa sa Knight at may threatening matchas pa sa G2. Nag-Rook takes F7 check pero ayun, yun ang aking akala. Pero King G8 pumunta. So okay pa rin yan kasi may threat na H6, hanging ang Torres F7. Kinapture na lang ang Knight. Wala na bang ibang tira doon? Takes Rook F3 para depensa na rin. Kasi kinapture na para maiwasan na yung parating na matchas. At nag-H6, takbo, G5. Yun lang po. Naging matibay ang F4. At nag-E5, Queen C4. Wala. Sa takbuhang malayo, mabilis, reyna ang malakas. Knight D8, Queen D5, takbo. Hanggat may lupa, Queen takes E5. Yan. Naging malungkot ang position bigla ni Nepo. Grabe. Sa isang iglap grabe naging position dito ni Nepo, no? Naging walang buhay. Check. King G1, Queen B2. Check. And King G7, Knight C5. Pero kita pa rin natin kung gaano kaingat, ka-precise dito si Magnus. Chumek. King G8, check. At tingnan nyo po yung king movements. Tama ang sayaw. Halos hindi tamaan ng Knight yung sayaw ng ilag ng King. Check. Ayun. So dito nagpatama ng check. Pero wala masyadong malayo na ang mga pyesa. Meron pang dapat intindihing threatening matchas. Obligadong capturein na. Force talaga yan. Pero pag capture ng F2, naparesign dito si Nepo. Okay, so ito pong kanilang championship match. Best of 4 games. First to make 2.5 points pa rin to ha. O ayan, nakauna si Magnus. And bakit nag-resign? Kasi po pag naging H1, wala, kahit simutin yan, check and then kuha yon. So, overwhelming advantage for Black. Nakauna dito si Magnus. Yung game to ba nila? Imbestigahan natin. White naman dito si Magnus nag-E4, C5. Grabe Baliktaran sila Sicilian, pero pumasok sa Alapin. Knight F6, Knight F3, E6, Bishop E2. Nakasarado talaga yung book ng chess.com. Sorry po di ko ma-identify ngayon ang novelty. So capture, Bishop E7, Knight C3, and Queen D6. Pero ito familiar sa akin itong ganitong pattern kasi po ay Sicilian player ako. Sa mga Sicilian ay pinag-aaralan ang mga anti-Sicilian like Alapin. So Knight D5 para ma-atake ang Bishop and para ma-stop yung paparating na Knight C7, double attack. Bishop G3, castle, Rook C1, Bishop D7, develop, Knight C6, capture, and Queen to A5, threat ang pawn, Queen B3, depensa, may atake, B6 para hindi makuha yung pawn, Rook FD1, so naka-ready na ang developments, nag-Queen A3, so hamon Queen to Queen, Queen B1, ayaw ng Pilit Boys team leader na si Magnus. Rook FD8, nag H4,
Yan, para may pasingaw na rin sa back rank. At the same time, ito pong H4 ay nagagamit din sa pang-atake sa king side. Pwedeng mag-knight G5 or H5, H6. Nag-rook AC8, so gumaya ng forma si Nepo sa developments ng tore. At nag-knight G5. Ayun na, may threatening, kinapture na, and nag-knight E7. So ito pong knight ay maaaring i-transfer sa F5. At the same time, may threat doon sa C3 at nag-C4 para hindi bumagsak ang pawn. Queen A5, may pasimpleng threat sa G5, nag-Bishop F4 depensa, Bishop A4, at nag-Rook D3. Ayan. So dito po ay kitang-kita na may positional advantage si Magnus kasi nasa kanya ang Bishop pair. And yung tore pa ay nakikita kong mag-rook clip papunta sa H3. May mga pressure ako nakikita na annoying na paparating sa black. Queen F5, tineret ang bishop, Bishop E3, at nag-bishop to C6, Rook A3, threat sa pawn, Bishop to E4. Ayan, sinangga. Pero bad move. Dapat daw po is makipag-queen to queen na lang and Rook C7. Ayan. Okay, so slightly better lang dito ang puti due to bishop pair. So, pag may bishop pair, lalo na't buhay ang dalawang bishop, malakas yan eh. Yan. Pero, nag-bishop E4, ayaw ni Nepo. Queen B2, Rook D7, depensa, F3, kinapture. Bakit kinapture? Bakit kinapture? Ha? Takes, knight G6. Bakit wala na ba? Ano mangyayari? Wait lang mga kamatsas ha. Ay, oo. Halimbawa kung mag Bishop A8. Grabe pala ang tira oh. Longko lights. May kulong na pala. Sakit naman nun. Bishop takes F3 na pilitan. May kulong. Takes. Knight G6. So kitang-kita po sa evaluation bar. Oh. Ayan, so hinamon uli ng queen to queen. O, mabait naman si Magnus sa kikipag queen to queen naman na eh. Yun nga lang, palamangin mo yung isang pyesa. Paggago lang na player ano. Capture and D5. O, wala na. Ito yung tinatawag nating daanin sa yaman. O, wala na eh. Napakayaman sa pyesa eh. So, pero pumalag-palag pa rin after bishop takes E6. Nanalo si Magnus. Walang kabuhay-buhay si Nepo sa first two games, no? 2-0, kitang-kita. So, tabla na lang ang kailangan niya, world champion na. Pero, tingnan natin ang game number 3. White uli si Nepo, nag-C4, English opening naman. Pinasok ni Magnus ang main line. Knight C6, E3. Ayun. Ang main line kasi yung G3 eh. Pero itong E3, yan ang mga malalalim na preparasyon na kailangan handang-handa kapag ginawa mo yan. Okay, at capture, bishop D6, D4, ayan, to build solid center, queen F6, castling, rook E1, at nag-H6, A4, A6, bishop D3. Rook E8, so threatening E4, ido-double, knight to D2, Bishop F5, hinamon ng exchange. Nag-D5, Knight A5, E4, Queen D7, at nag-Knight F1, C6. Ayan. Okay? So, para basagin ang sentro, kinapture, Knight takes D5. Yun nga lang, medyo may mga butas-butas na si Magnus at parang tinulungan yung Knight na lumakas. Queen E6, Rook E3. Ayun, lilipat dito sa G3. Rook D8, Rook G3, pressure, nandiyan ang king, Bishop F8. So buti wala pang hataw doon kasi bantay sarado naman ng reyna. Rook B1 na bad move si Nepo. Pero ang basa ko dito is parang yung knight ay di makagalaw na nananatiling may bitin kasi sa B7 pagka gumalaw ang knight. F5 para alisin ang E4 na sumusuporta. Nag-queen F1. Okay, umilag. Okay, may knight C7. Iwas na sa pin. Kinapture. Nagpa-double talaga si Magnus. Sinadya pero may queen A2. Ayun, bishop takes H6. Grabe ang hatawan. So, yung rook ay depensado na ng queen
Nag-queen A4. Ayun. So, kinapture ni Magnus ang A4. Blunderacious, mga kamatsas. Ayan. So, sa mga nabasa ko po, medyo dinamay yung laro talaga. Kumbaga parang kasama ito sa sinatawag nilang fixing. Kumbaga, gaya niya, na-blunder si Magnus. O, parang isa sa ibig sabihin parang binigay talaga. Pero dito po, Rook E7 ang tira. O, Rook E7. Mahirap bang makita po yung Rook E7 para umilag? Dahil nakatret ang tore. O, pag nag-Rook E7, ang continuation po is Bishop G5. O, sa bagay, may katwiran din si Magnus. O, kung sisitahin siya na, ba't di mo tinira ang Rook? Bakit di mo inilag? Eh, alam mong nakatret. Talagang binibigay mo yung laban O pag sinita siya, may Bishop G5 tuhog O kumbaga nasa isip niya, pag kinapture yung knight, capture din naman yung tore. May dahilan siya, di ba? O. Kaya kinapture niya yung A4. Yun nga lang po, blunderacious. Bakit? Capture, and nag-H3. So dito po, maliwanag na quality up na si Nepo. B5, Rook A1, threat sa knight, knight C4, Rook takes A6. Ayan, so naging aktibo na rin ang isang tore, Queen H5 para mapaalis ang bishop, nag-Rook G4. Okay, di nga pala makapture, may tore. So, threat pa yung pawn sa E4, nag-Rook D7, Queen E2, ayan na, pababagsakin na yung pawn, Queen F5, depensa, and umilag muna yung bishop, Rook to D3, and nag-Rook A8, ayan, para di makapalag yung bishop. Capture. So ganda sana may Bishop C5 kaso di nga makagalaw Mukhang detalyado kay Nepo na kailangan baldaduhin muna yung Bishop sa F8. At nag-Rook takes, Rook G3, B4. Ayan, may pass pawn. At nag-King H2, ilag muna para makaiwas na sa mga hindi inaasahang tempo check mamaya. King H7, ganun din si Magnus, and nag-Queen E1. So, ang basa ko po dito, ang nakikita ko is Rook G4 and then papasok yung Reyna, mga ganon. Pero accurate is Queen B5. Ayun. Maaring doon pupunta, no? So, mga ganon-ganon. Okay. Balik tayo sa Queen E1. Bishop E7. At nag-Rook A7. Hinabol. Ayun. So, Bishop F6. Hindi pwedeng Bishop H4 po May capture kasi doon So, Rook B7, Rook behind pass pawn, and nag-King to H6. Bakit gumanon? Ito na kasi yung ideyang paparating. Kinapture pa rin dito ni Nepo and nag-Rook D3. Ayan, bakit naman di ginawa yung Bishop H4? Meron kasing Rook B6 check pa rin pala. King H7, and sasabay na ng sacrifice doon, and Queen takes H4. So, dito po, ay grabe na, kitang-kita ang tawag ng mga veterano natin dyan. Hubad na yung king wala nang damit. So delikado na yan, super exposed na yan. Kaya nag-Rook D3 muna, Rook G4, talagang ito na, kukunin na yung pawn sa E4, nag-Bishop G5, and nag-Rook B takes E4. So hindi makuha basta-basta yung pawn dahil depensado. At nag-G6, Queen G3, Bishop F6, kasi po ang idea ng Queen G3, kakapturin na ang Bishop, capture, paki-imagine po then Rook H4 check. Maku-queenless ang black. Kaya umiwas na, Rook A4 ulit, nag-Bishop G5 ulit, binalikan ng pawn sa E3, and nag-Rook G E4, Rook D1, Queen F3, takes. Ayun, wala na. Pag nawala na ang Reyna dito, ayahay na ang puti dito, mga kamatsas. Pahinga na yan. Wala masyadong stress na yan kasi wala na yung queen na malakas mga likot Yun ang malakas makagulo Ayun, nagkapingasan man pero as long as the rooks are very active sa ganitong situation, wala na. So, matatali na, bababa na yung king, then tatahiin na yan. Tawag dyan is tatahiin. Kailangan mananahi ka dito. Yan, tahi ang tawag dyan. So, Rook D3 check, niresign na po ni Magnus. Kung ako po tatanungin nyo, ngayon ko lang nakita si Magnus sa ganitong sitwasyon na tabla na lang ang kailangan. Okay, tabla na lang ang kailangan, knockout na si Nepo, champion na siya. Ngayon ko lang nakita. Parang wala akong natatandaan na record niya na usually pag naka 2-0 na siya, napakadali sa kanyang itabla yung pangatlo Siguro kaya nagkahinala yung mga tao na
Bakit ganon? So natalo pa si Magnus. So parang na culture shock sa resulta kasi nga sanay sila laging very easy ang victory kay Magnus eh, 'di ba? O imbestigahan naman natin ang huling larong nagkapisakan, game number 4, pag-aralan natin. White uli si Magnus dito, nag E4, E6 naman, French defense. Aba, Gukes, dingli rin, kayo ba yan? Oh. Parang dingli rin ang black ah. Oh, Gukes oh. Ginaya ni Magnus oh. Ano ba to? Ginaya ba niya o trip niya talagang naalala niya si Gukes? World Championship match oh. Oh, Knight C6, A3, A5, Knight F3, A4, and nag-H4. Ayan. So, para expand kagad sa king side, maka-atake kagad, Knight to B6, Knight F4, and Knight F5. Knight A5, sorry. Okay. Knight A5, ang basa ko dito ay para kontrolin ang mga mahihinang light square sa queen side na nagawa dito ng White or ni Magnus. Pero, bad move eh. Kung sa computer, ang accurate move daw ay capture na, capture bago mag-knight to A5. Bakit? Ano diferensya? O, obserbahan natin ang diferensya. Knight A5, Rook B1. Ayun. So, ang tamang tira naman daw dito, may capture na kasi. Kaya pinapa-capture ang black sa D4. So, pag nag-bishop takes, Knight H5. Ayun, magkakaroon ng timing. Siyempre, pag na-release ang bishop, so yung G7 may pagkakataong atakihin. Hindi naman maka G6, papasok yung knight, may check pa. Aba, so dito po ang ginawa ng computer, pinababalik na lang. Oo nga, no? Kasi kung magiging F8, masagwa naman. Di talagang totally deklaradong wala ng kaslingan. Di ba? Meron pala doong mga ganitong pang-ilang sabay knight D4. Ayun. So, lalamang dito, positional ang puti. Ayun, may queen G4 ako nakikita dito para iritahin todo ang G7. Okay? So, yun po yung accurate. Pero, syempre, dahil blitz ito, hindi nakita or hindi siguro napansin ni Magnus. Nag-rook B1 na lang siya. Bishop D7, Bishop D3, H6. Nag-castle and Queen C7, Rook E1, Knight C4. Okay, pasok. Activate the knight. Knight H5 pumasok din si Magnus. Pero walang threat. This time walang threat, may bishop eh. Pero ano idea nung Knight sa H5? Para ma-freeze lang ang development ng bishop. So, basa ko dito is hindi maka-bishop E7. Siyempre may B10. Hindi naman maka-G6, may pasok. Para sa akin, interesting ito. Pero sa computer, accurate move ay Knight to D2. Ayun, para grabe, no? Parang ininda lang ng ganun-ganun lang yung knight. Parang ayoko ng tirang yan. Pero, okay. Kasi nakikita ko dito yung gapang ng reyna mamaya. Queen G4, mga pressure dyan eh, no? Okay. Medyo malalim yung knight dito na yon. So, Knight H5 si Magnus, Bishop B5. Okay? Na-miss naman dito ni Nepo ang pasok agad ng knight dyan sa B3. Yun. Balik tayo. Bishop B5. Kumapture na. Capture. Knight D4. Bishop D7. Queen G4. Ayun. Parang nakita na ni Magnus yung tamang track ng atake, no? Queen G4. Threatening. Knight takes G7. At talagang, kung ako black dito, eto rin ang gagawin ko. Bahala ka na dyan. Iiwan ko na talaga yan. Wala na, no choice eh. Castling queen side na. Kasi kung dito po, wala, may knight F6 check pa rin eh. Capture, tapos mo queen torre sa G8 eh. So may mga ganun akong anggulong nakikita. Kaya, nag-decide na dito si Nepo na mag-castling queen side. Queen F4. Tineret ni Magnus ang F7. Pero, dapat daw po is capturein na? Bakit pag nag-pin? Kakatakot naman to. Parang kakatakot kasi nakapin eh. Pero nakikita ko po dito is hindi naman ganun kadali para talagang totally makuha yung o makakuha ng isang pesang lamang ang black dito. Nakakatakot nga lang. Very annoying kasi nakapin pa rin yan eh. Bishop H7, Rook H8. So, mga ganun-ganun ano. Pero yan po tira ng computer. Balik tayo sa Queen F4 ni Magnus. Queen E7, B3,
Okay, bad move na naman. So, queen G3 lang daw. So, B3, capture, capture, capture. Bishop C6. Bishop E3. G5. Nakipagsabayan na. Queen D4. Ayun, papasok na dyan. Mangangalikot na sa kabila. And kumapture sa H4. Knight F6. Ayan, para talagang ang sikip na po ng galawan ng mga pyesa dito ni Nepo. Bishop G7. Rook B1, patong battery, and kinapture na Queen C7, Queen A7. Ayan, para sa akin, maporma tong Reyna. Siyempre, parang ang lakas ng dating eh. Di makatakbo yung king kasi may Rook takes B7. Pero bad move sa computer. Dapat daw po is Bishop F4 muna. Paano kung gumanon? Saka papasok doon? Ha? Pag may check dito. Todas. Pagka gumanito, capture. Hindi maka-king, no? May rook takes b7. Tapos anytime may check, may kuha doon. Okay, so understood na. Balik tayo. So, queen a7, rook hg8, bishop f4. Ayun, nag-sacrifice one piece si Magnus. Blunderacious, mga kamatyas. Ang sacrifice na yan. Teka muna, time check muna tayo. Lamang sa oras si Nepo. So, accurate move po ay bishop f1. So, ano muna, taking care muna sa g2, sa shield ng white king. Pero nag-bishop f4, balik tayo sa ginawa ni Magnus. Palaisipan itong sacrifice na to. Ano ba idea? Pag kinapture ba yan, may hataw ba ng rook takes b7? Sa kabila ng magulong posisyon na ito, ano kaya ang natumbukan dito ni Nepong malinis na nakita? Sige po, pag-guess ko sa inyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Bluff lang yan. Tagpasin mo yan. Bluff lang pala yan. Nag-rook takes b7. Malakas din ang dating. Kung ako talagang titingin yan, parang nakakapanginig yung diskarte ni Magnus dito. Pero ito po ang hindi napansin ni Magnus. Rook takes g2, king takes g2, and what a brilliant unexpected blow. Knight e3. Grabe ang knight e3 ni Nepo. Brilliant. Kasi po, kung check dito, tatago lang dun eh. Susundan ng check ng knight, may king e2 lang eh. Kakapusin sa atake. Pero itong knight e3, pag nag-f takes e3, aba, sakto, malinis yan. Kahit saan pumunta, matchas. Oh, malinis. Matchas. Di ba? Malinis eh. O pag chumek, kalimbawa, dito kasi may check-check, matchas. Pag gumanon, kahit dito na lang pala. O matchas na rin. Ilag king, somewhere, matchas sa G2. Ayun. So after knight e3, what if queen takes e3 ang gawin? What if queen takes e3, may d4 check naman. Ayun. Okay, so tangay ang Reyna. O talo na rin talaga. Ayan, so yung the rest of the tie breaks, kasi 2-2 sila, no? Puro tabla ng lahat. Yung tatlong tabla nila. Tapos, after nung ika-7th game nila, tabla, si Magnus mismo ang kumausap kay Nepo na mag-share na lang sila ng title. Magkatapatan sila sa board. Nakuhanan yun eh. Nasa Facebook lang po, nahirapan ako hanapin kung sino nag-post noon eh. O parang pabulong lang. Tapos parang after noon, syempre umeksena na ang FIDE doon. Parang nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap eh. Tapos hanggang sa eventually nagkasundo sila. Ayun, nagkapalakpakan na yung mga tao, share daw ng title. Ngayon lang nangyari yun, mga kamadyas. Novelty ang decision ng FIDE. Wala akong natatandaan na dalawang world champion. Teka muna, nauubo ako. Excuse me po ha. Nagagaling-galing ko pa lang kasi kaya talagang may sabit ng ubo eh. Ngayon lang ako Kayo ba? Meron ba kayo natatandaan sa World Championship history? Dalawa ang dineklarang World Champion sa isang kategorya kagaya nito sa Blitz?
Wala pang nangyayari, novelty yun ah. So, doon po sa side ng FIDE, maraming tumitira. Bakit ganyan? Ba't nyo pinayagan na ganyan? Ginagano ng FIDE. Ba't nyo pinayagan? Di ko alam kung may kasulatan sa FIDE na bookline yung decision na yun, na meron talaga nakasaad na may posibilidad talagang magkaroon ng dalawang World Championship. At ngayon pa lang talaga, very timing na na-implement or naganap. Ano po sa palagay nyo mga kamatyas? May tumitira sa FIDE na ganon. Tapos, di labas muna, isang tabi muna yung FIDE. Tinitira naman yung dalawa. Bakit kayo nag-uusap sa backstage? Bago pa lang ang match. Ano yan? Game fixing? Diyan naman papasok ngayon na nakadalawang panalo na si Magnus. Pangatlo, nakabawi si Nepo. Pang-apat, nakabawi si Nepo. Tapos, puro tabla na. Kaya nag-offer na si Magnus. Ngayon, mayroon naman ako napanood na video, interview na pagod na daw si Magnus. Kumbaga pagod na raw silang dalawa, tapos nasa state na pareho silang ninenervyos na, so nagkasundo na lang sila na mag-share ng title. And then sa awarding, meron ding ganung footage eh. Parang gusto ni Nepo na ibigay yung trophy kay Magnus, pero ang ginawa ni Magnus, hindi, sa'yo yan. Binigay yung trophy kay Nepo. Yan. So sa kabila ng lahat ng yan, eto na po yung next issue. Meron namang nagkasabi na medyo malalim na tong tiradang to eh. Yan daw ay parang tirada ni Magnus sa FIDE. Parang binalikan niya daw ang FIDE. Ewan ko. Masyadong malawak ang usapin na ito mga kamatyas. Wala talaga tayong malinaw na tiradang mababasa natin sa social media. Pero sabi nila sa analysis ng iba, ito raw ay tirada ni Magnus sa FIDE. Paano naman kaya yun? Ayan mga kamatyas, nako, grabe. Sa lahat po ng naiisip nyo, sige po, lapag nyo lang po sa comment section below. Lalagyan ko po yan ng heart. Okay? So, babasahin ko po yan. Pero sa mga negative naman mag-comment, wag naman kayo parang nangaaway or pag negative kasi hindi na ako nagre-react eh, binabasa ko na lang eh. Pero pagka nakakatulong, beneficial ang inyong komento, nilalagyan ko ng heart and like. O kung minsan napapa-comment pa ako, napapa-reply pa ako kung kinakailangan. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang kontrobersyal na last match ngayon na nangyari sa World Blitz at dalawa silang naghati sa titulo. Sang-ayon ba kayo o hindi? Kung sang-ayon, bakit? Kung hindi, bakit? Okay? May fault ba dito ang FIDE? Or may fault ba dito ang dalawang players na sinasabing nag-usap daw sa backstage bago ang kanilang final match? Okay po, maraming salamat mga kamatyas. Lapag nyo lang po ang inyong mga komento sa comment section below. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates!